할렐루야. 우리 SCF 교회가 국제적인 교회가 되는 것 같습니다. Ang ating pong SF Church po ay very unique po na simbahan. 오늘 우리 부른 찬송이 이게 카메룬 아프리카 Yung inawit po natin kaninang awitin, African song po ba yan? 믹스? Is it mix? 오케이. po. 앞으로 우리 SCF 교회가 이렇게 국제적인 교회가 되기를 소망해 봅니다. Akin din po ninanais ng ating SF Church po ay maging international po. 오늘 하나님의 말씀 제목은 당신은 아버지입니다. Ang ating pong pamagat sa pag-aaralan ngayon, ikaw ay isang ama. 하나님 말씀은 창세기 2장 18절로 23절 말씀입니다. Basahin po natin ito sa Genesis chapter 2 verse 18 to 23. Basahin po natin verse 18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Verse 20, ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nagbabagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag ko sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Amen. 시험아 마이크 잘 들려요? Naririnig niyo po ba yung boses? 잘 들려요? 오케이. 자, 우리 옆에 앉은 성도들에게 오늘 잘 오셨습니다. 서로 인사하시기 바랍니다. I-greet po natin yung ating katabi. I'm happy you're here. 오늘 우리는 아주 특별한 날을 맞이했습니다. Ngayong araw po ay isang napaka-espesyal na araw para po sa ating lahat. 바로 아버지 주일입니다. Ito po ay Father's Day. 우리 한국에는 아버지 주일은 따로 없습니다. Sa Korea po, wala pong Father's Day po sa amin. 한국은 그냥 어버이 주일. Ang amin po ay Parents' Day. 필리핀이 아버지들을 더 사랑하는 것 같아요. At nakikita ko po dito sa bansang Pilipinas, mahal na mahal po ng Diyos sa mga katatayan. 오늘 선포되는 말씀을 통해서 우리 육신의 아버지뿐 아니고 우리를 지으신 영의 아버지 하나님의 크신 사랑을 같이 만나는 시간이 되기를 축복합니다. Sa pamamagitan po ng mensaheng ipapahayag ngayon, naway maranasan po natin ng mas malalim, hindi lamang ang pagmamahal ng ating mga ama sa lupa, kundi lalo na ang dakilang pag-ibig ng Diyos na Ama, ating mga espiritu at naglikha sa atin. 첫째로 아버지는 가정을 지키는 사명자입니다. Una po, ang ama po ay tinawag upang pangalagaan ng pamilya. 여러분, 우리 모두는 아버지를 통해서 이 세상에 태어났습니다. Mga kapatid, tayo pong lahat ay isinilang sa mundong ito sa pamamagitan po ng ating mga ama. 어머니 혼자서는 아기를 낳을 수가 없습니다. Hindi po kayang manganak ng isang sanggol ang isang ina na mag-isa lamang. 이것이 하나님이 정하신 창조의 법칙입니다. Ito po ang batas ng paglikha na itinatagpo ng ating Diyos. 하나님이 처음 사람을 만드실 때도 똑같았습니다. Noong unang nilikha po ng Diyos ang tao, ganun din po ang kanyang ginawa. 남자인 아담을 가장 먼저 만드셨습니다. Ang una po niyang nilikha na lalaki, ito po ay si Adan. 그리고 아담을 깊이 잠들게 하신 후에 그의 갈빗대를 취해서 아내인 하와를 만드셨습니다. At pagkatapos po ay pinatulog niya si Adan at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang upang likhain si Eva na babae. 이렇게 해서 하나님께서는 인류 최초의 가정을
만들어 주셨습니다. Sa ganito pong paraan, binigay ng Diyos ang unang pamilya sa sangkatauhan. 이렇게 가정을 만드신 하나님께서는 첫사람 남자 아담에게 규칙을 하나 주셨습니다. Pagkatapos po likain ng pamilya, binigyan ng Diyos si Adan ng isang tuntunin. 하나님의 말씀을 법으로 주신 것이었습니다. Ito po ang kanyang salita, ang salita po na kanyang susundin. 이 말씀만 잘 지키면 에덴 동산에 있는 온갖 좋은 과일을 마음껏 먹으며 행복하게 살 수 있게 하셨습니다. At sinabi niya po, kung susundin nila ang kanyang salita, maaari silang mamuhay ng maligaya sa Garden of Eden at makakain ng lahat ng bunga, maliban sa isa. 이것이 무슨 뜻일까요? Ano po kayang ibig sabihin neto? 하나님께서는 한 가정을 책임지는 가장인 아버지에게 가족이 행복하게 살 수 있도록 지켜야 하는 책임과 사명을 가장 먼저 맡기셨다는 뜻입니다. Ipinapakita po dito na binigay po ng Diyos sa Ama bilang pinuno ng tahanan. Ang pananagutan at tungkulin po na pangalagaan ang kalagayahan at ng kanyang pamilya. 물론 지금 여러분의 가정에 아버지가 안 계신 분도 있을 것입니다. Pero dito din po, meron po ilan sa atin na maaaring wala pong ama sa ating pamilya. 여러 상황으로 남편이 없는 가정도 있을 것입니다. Meron din po mga pamilya na wala ng ama dahil sa iba't ibang kalagayan o sitwasyon. 참 어렵고 힘든 일입니다. Ito po ay tunay na nakakalungkot at napakahirap. 하지만 그럴 때는 혼자 된 어머니가 아버지가 감당해야 할 그 무거운 책임과 의무를 대신 짊어지고 살 수 있도록 하나님이 힘을 주시고 인도해 주십니다. Ngunit kahit sa ganitong pong mga sitwasyon, binibigyan ng Diyos ng lakas at biyaya ang mga ina at iba pa pang mga miyembro ng pamilya upang magampanan ang mga mabibigat na tungkulin na karaniwang nakakaantang sa ama. 그래서 이 세상에 살고 있는 모든 아버지는 반드시 깨달아야 됩니다. Kaya ang bawat ama po ay dapat maunawaan ang mga bagay na ito. 내 가정의 행복과 평안을 책임질 의무가 나에게 있구나. 그걸 깨달아야 됩니다. Ang pananagutan para sa kaligayahan at kapayapaan ng aking pamilya ay nasa akin pala. 제가 이곳 필리핀에서 선교를 한 지 벌써 25년이 넘었습니다. Mahigit 5 taon na po akong nangangaral dito sa bansang Pilipinas. 그런데 이곳 필리핀에서 가장 가슴 아팠던 일이 무엇인지 아십니까? Pero alam niyo po ba ang pinakamasakit po na bagay na nakita ko dito sa bansang Pilipinas? 바로 이 필리핀에 혼자 아이를 키우는 싱글 맘이 너무나도 많다는 사실이었습니다. Kaya napakarami pong tao po na nagpapalaki po ng mga single mother po akong nakita dito sa bansa. 가정의 기둥인 아버지가 자리를 비웠을 때 연약한 여성이 혼자 짊어지고 가야 하는 그 삶의 무게가 얼마나 힘들고 지치겠습니까? Kapag iniwan po ng ama ang kanyang lugar sa pamilya, ang buong bigat ng buhay po ay napupunta sa babae na naiwan po sa tahanan. 그럼에도 불구하고 가정을 지키고 있는 아버지들이 있습니다. Ito po ay napakahirap at nakakapagod, pero sa kanong pamaraan, meron din ba rin po mga ama po na pinapanagutan ang kanilang mga pamilya. 오늘은 그 아버지들의 수고를 위로하고 격려하고 사랑과 존경을 표현하는 아버지 주일입니다. Kaya ngayong araw po ang mga ama ay araw pong upang pangarangalan, pasalamatan at ipakita ang pagmamahal sa mga ama para sa kanilang pagsisikap at pagsakripisyo. 저는 필리핀 정부 차원에서도 아버지 주일이 왜 중요한지 국민들에게 계속 가르쳐야 한다고 생각합니다. Habang patuloy po ako nangangaral dito sa Pilipinas, nais ko pong patuloy na ituro sa mga ama kung gaano po kahalaga ang manatili sa kanilang tamang lugar at hindi pabayaan ang kanilang pamilya. 아버지가 왜 가정을 버리지 않고 자기 위치를 꼭 지켜야 하는가를 그 중요성을 적극적으로 홍보해야 됩니다. Ayun po yung kailangan ko gawin na ipaalam po sa lahat ng ama kung ano po ang kanilang katayuan at paano po sila mamuhay bilang isang ama sa kanilang pamilya. 이제 성경으로 돌아가겠습니다. Tayo po ay bumalik sa salita ng ating 두 Panginoon. 번째로 첫 번째 아버지의 실패와 그에 따른 저주가 있습니다. Pangalawa po, ang unang kabiguan at sumpa ng isang ama. 그렇다면 아버지가 자기 자리를 잘 지키려면 어떻게 해야 되겠습니까? Kung gayon po, paano po napapanatili ng isang ama ang kanyang lugar? 가장 먼저 예수님을 믿고 하나님이 주신 사명이 얼마나 중요한지 알아야 됩니다. Una sa lahat po, kailangan niyang manampalataya kay Jesus at maunawaan kung gaano kahalaga ang tungkuling binigay ng Diyos sa Kanya.
그러니까 지금 여기 결혼하지 않은 청년들은 반드시 예수를 믿는 배우자와 결혼을 해야 됩니다. Kaya dito po sa mga kabataan na hindi pa po nagkakaroon po ng asawa, na makahanap po kayo ng asawa pong paninindigan at meron pong katayuan bilang isang ama. 적어도 예수를 잘 믿는 남편들은 아내를 버리거나 가정을 버리지 않기 때문입니다. Kasi po, ang tao po, asawang lalaki na meron pong pananampalataya sa Panginoon, hindi niya po basta-basta iiwan o iiwan ang kanyang pamilya. 그런데 필리핀에는 예수를 잘 믿는 총각들이 그렇게 많지 않은 것 같습니다. Pero dito po sa Pilipinas, marami pang mga kabataan na hindi pa nakakilala sa ating Diyos. 그렇기 때문에 남자를 잘 사귀어서 예수를 믿게 한 후에 결혼을 해야 됩니다. Kaya kailangan po na ihiling po muna ang lalaki na siya po ay mamuhay po na mabuti at magtiwala po sa Panginoon bago niya po siya pakasalan. 그래야 여러분의 가정이 하나님이 주신 질서 안에서 살아갈 수 있는 겁니다. Para pag tayo po ay nagkaroon po ng pamilya, ang pamilya po ay natin po ay nakatatag po sa salita po ng ating Panginoon. 하나님께서 최초의 아버지인 아담을 만드시고 에덴 동산의 모든 실과를 마음대로 먹게 하셨지만 딱 한 가지 법을 주셨습니다. Lumikha po ang Diyos ng unang ama, si Adan, at pinahintulutan siyang tamasin ang lahat ng bunga sa hardin ng Eden. Ngunit nagbigay po siya ng isang batas. 선악을 알게 한 나무의 실과는 절대로 먹지 말라고 하셨습니다. Huwag mong kainin ang bunga ng punong magbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ito po ang kanyang sinabi. 우리 다 함께 하나님의 법이 담긴 창세기 2장 16절과 17절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay ang Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Sabay-sabay po nating basahin. At sinabi niya, makakain mo ang bunga ng alinmang puno sa halaman, maliban sa puno ng pagkakakilala sa mabuti at masama. Huwag mong kainin ang bunga niyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay tiyak na mamamatay ka. Amen. 하지만 그 후에 어떤 일이 일어났습니까? Pero pagkatapos po nangyari yon, ano nga po ba nangyari? 아담의 갈빗대로 만든 아내 하와가 먼저 사탄의 유혹에 넘어갔습니다. Si Eva po, na galing po sa tadyang ni Adan, siya po ang unang nahulog sa tukso ni Satanas. 그리고 아담은 그 하와의 유혹을 이기지 못하고 먹지 말라던 선악과를 먹었습니다. At si Adan naman po ay hindi nagtagumpay laban sa tukso ni Eva at kasama niyang kinain ang pinagbabawal na bunga. 하나님의 법을 어긴 것이었습니다. Nilabag po nila ang batas ng Diyos. 그런데 여러분, 죄는 먼저 누가 졌지요? Pero mga kakapatid, sino nga po bang unang nagkasala? 누가 먼저 아담이 먼저 졌습니까? 하와가 먼저 죄를 졌습니까? Si Adan po bang unang nagkasala o si Eva? 근데 왜 죄의 책임을 아담에게 묻습니까? Pero bakit ang may pananagutan po ay si Adan? 하와는 가정의 가장이 아니기 때문이었습니다. Dahil si Eva po, hindi po siya yung nakatayo po sa isang pamilya. 하나님은 하와가 먼저 죄를 졌지만 하와에게 죄의 책임을 묻지 않으셨습니다. Kahit si Eva po ang unang nagkasala, hindi po tinanong ng Panginoon kay Eva na siya yung unang nagkasala. 하와는 가정의 가장이 아니기 때문이었습니다. Dahil hindi po si Eva ang pinuno po ng pamilya. 하나님은 가장을 아담으로 세우셨지 하와로 세우지 않았습니다. Dahil ang Diyos po, tinatag niya pong bilang pinuno ng pamilya ay si Adan at hindi si Eva. 그래서 가장인 아담이 하나님 말씀을 어겼을 때 비로소 그는 죄를 짓게 된 것이고 또 저주를 받게 된 것입니다. Kaya makikita po natin na si Adan po ang siyang hinatulan bilang siyang ang unang nagkasala dahil siya po ang tinayo bilang isang pununo o head ng family. 하나님의 말씀을 어긴 죄 때문에 아담은 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. Dahil po sa paglabag po nila sa salita ng Diyos, sila po ay napalayas po sa Garden of Eden. 아담의 범죄 때문에 우리가 사는 땅까지 저주를 받았습니다. Dahil po sa kasalanan po ni Adan, ang sangkatauhan po ay tumanggap ng sumpa hanggang sa ngayon. 땅에서는 가시와 엉겅퀴가 자라기 시작했습니다. Nagsimula pong tumubo ang mga tinik at damo sa lupa. 아담은 가족을 먹여 살리기 위해 이마에 피땀을 흘리면서 힘들게 일해야지만 겨우 식물을 얻을 수 있는 저주를 받게 된 것입니다. Kinailangan po magpagal si Adan at magpawis upang mapakain ng kanyang pamilya at makuha ng pagkain. Ito po ang malungkot na bunga ng kasalanan na ginawa ni Adan.
이것이 인류 최초의 가장이었던 아담이 지은 범죄의 비참한 결과였습니다. So ito po ang una pong ama na si Adan ng sangkatauhan. Ito po ang kanyang bunga ng kanyang kasalanan. 그러나 세 번째로 하나님은 예수 그리스도를 통한 구원과 회복을 하나님은 해주셨습니다. Pangatlo po, kaligtasan at panunumbalik sa pamamagitan ni Hesukristo. 그렇게 인간이 죄와 저주 속에서 고통받으며 사는 세월이 수천 년이 지났습니다. Sa loob po na maraming panahon, nagdusa po ang sangkatauhan sa ilalim ng kasalanan at sumpa. 하지만 사랑의 하나님은 범죄한 인간들을 그대로 버려두지 않았습니다. Ngunit hindi po pinabayaan ng Diyos sa mga tao sa kanilang kalagayan. 인간들을 죄에서 구원하시겠다는 약속대로 이 세상에 예수 그리스도를 보내주셨습니다. Ayon po sa kanyang pangako na iligtas niya ang sangkatauhan mula sa kasalanan, isinugo niya si Hesukristo sa mundong ito. 예수님은 죄 때문에 죄로 가득한 인간들을 구원하시기 위해 오셨습니다. Kaya dumating po si Jesus upang iligtas ang mga taong puno ng kasalanan. 그리고 하나님께서는 우리가 죄 때문에 겪어야 할 모든 질병과 가난과 저주를 예수님이 다 대신 짊어지셨습니다. At ang lahat po ng sumpa at kaparusahan na dapat sana nating pagdusahan dahil sa kasalanan ay pinataw po lahat kay Jesus. 그리고 하나님의 약속대로 십자가 위에서 물과 피를 쏟으시면서 희생해 주셨습니다. At ayon po sa pangako ng Diyos, ibinigay ni Jesus ang kanyang dugo at buhay sa krus bilang sakripisyo. 그리고 예수님은 죽은 지 사흘 만에 부활하셨습니다. At ayon sa kanyang pangako, muling nabuhay si Jesus pagkalipas ng 3 araw. 그리고 40일 동안 제자들과 함께 계시다가 하늘로 승천하셨습니다. Sa loob po ng 40 araw ay kasama niya ang kanyang mga alagad at pagkatapos ay umakyat siya sa langit. 하늘로 올라가시고 10일 후에 우리를 고아처럼 버려두지 않으시고 우리를 도우시는 위로자, 즉 보혜사 성령님을 우리에게 보내주셨습니다. Bago po siya umakyat sa langit, hindi niya tayo iniwang parang mga ulila. Isinugo niya sa atin ang banal na Espiritu, ang mag-alyo at tagatulong. 이제부터 누구든지 예수님을 나의 구주로 믿고 마음속에 영접하면 구원을 받습니다. Ngayon po, ang sino mang tumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at tanggapin siya sa puso ay maliligtas. 죄 때문에 찾아왔던 우리 육체의 가난, 질병, 그리고 모든 삶의 저주에서 완전히 자유하게 해주셨습니다. Pinalaya niya po tayo mula sa sumpa ng kasalanan, kabilang ang kamatayan, sakit at lahat ng sumpa sa buhay. 그러므로 예수님을 믿고 하나님의 진리의 말씀대로 사는 모든 아버지들은 하나님의 도우심을 받게 되는 겁니다. Kaya naman po ang mga amang tunay na naniwala kay Jesus ay tumanggap sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas, ay hindi na kailangang gampanan ang kanilang tungkulin bilang ama sa sarili nilang lakas lamang. 나의 인간적인 힘이 아니라 성령님이 주시는 능력으로 가정으로서의 책임과 의무를 멋지게 감당하며 살게 되는 겁니다. Sa pamamagitan po ng kapangyarihang binigay ng banal na Espiritu, maaari nilang tuparin ang kanilang mga pananagutan bilang pinuno ng tahanan. 오늘 아버지의 날을 맞이해서 이곳 SCF 교회에 나와 하나님께 최고의 예배를 드리고 있는 모든 아버지들을 축복합니다. Sa espesyal na araw na ito, binabati at pinagpapala ko lahat ng ama na narito sa SCF Church at sumasamba sa Diyos. 우리 가정을 위해 수고하는 모든 아버지들을 향해서 감사와 응원의 박수를 크게 한번 보내겠습니다. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan ng pasasalamat at pagsuporta ng lahat ng ama na nagsika para sa kanilang mga pamilya. 자, 네 번째로 행복한 가장이 되기 위한 두 가지 규칙이 있습니다. Meron din po yung pang-apat, dalawang alituntunin upang maging isang masayang pamilya. 사랑하는 성도 여러분, 특별히 믿음의 가장인 아버지 여러분, Minamahal po ng mga kapatid, lalo na kayong mga ama na siyang haligi ng tahanan. 이 세상의 모든 아버지가 승리하는 삶을 살기 위해 가장 먼저 해야 할 두 가지가 있습니다. May dalawang bagay na dapat gawin muna ng lahat ng ama sa mundong ito upang mamuhay ng matagumpay. 이 두 가지를 반드시 마음에 새기십시오. Isa puso po natin itong dalawang bagay na ito. 첫 번째로 예수 그리스도를 나의 구주로 영접을 해야 됩니다. Una po, dapat po natin tanggapin si Hesukristo bilang ating tagapagligtas. 내 삶의 주인을 나에게서부터 예수님으로 바꿔야 됩니다. Dapat po nating baguhin ang Panginoon ng ating buhay mula sa ating sarili tungo kay Jesus.
나의 주인은 내가 아니라 예수님임을 고백해야 됩니다. Ang ating pong kasalanan, hindi po natin kinoconfess sa ating sarili, kundi kinoconfess po natin ito direkta sa ating Panginoong Jesus. 두 번째로 진리의 말씀에 절대적으로 순종해야 됩니다. Ikalawa, dapat ninyong lubos na sundin ang salita ng katotohanan. 온전한 주일 성수를 지키며 하나님 앞에 예배자로 바로 서야 합니다. Dapat po nating panatiling banal ang araw ng Panginoon at tumayo ng tama bilang mga mananamba sa harapan ng Diyos. 지난주에 주일을 온전히 지키고 예배에 성공하면 하나님이 무슨 복을 주신다고 그랬죠? Last week po, yung pinag-aralan po natin na pag kinip po natin ng banal ang Holy Sunday, ano nga po ba yung pangako ng ating Panginoon? 무슨 복을 주신다고 그랬죠? Ano po yung sinabi po ng ating Diyos? Ano po yung bibigay 여러분 niyang 1년이 pagpapala? 몇 주입니까? 1년이 몇 주인지 아세요? Ilan po merong linggo sa isang taon? 1년은 52주입니다. 52 weeks po meron sa isang taon. 52주를 주일 성수하려면 몸이 건강해야 됩니다. So para po tayo ay makapag-serve din 52 weeks po sa isang taon na yon, dapat po healthy po ang ating katawan. 아파서 병원에 입원하면 주일을 성수할 수가 없습니다. Pag tayo po ay may sakit at tayo po ay nasa hospital, hindi po tayo makakapag-serve po sa araw ng linggo. 그래서 나는 주일을 성수해야 되겠다 하는 사람에게 하나님은 건강에 복을 주시는 겁니다. Kaya tayo po ay bibigyan po ng healthy lives at katawan pag tayo po ay kinip po nating holy ang Sunday po para sa Panginoon. 여러분 여기는 나는 지금까지 주일을 한 번도 아파본 적이 없습니다. Ako din po, never po ako nagkaroon ng sakit sa lahat po ng Sundays sa isang taon. 그 주일에 설교를 못 해본 적이 없습니다. Hindi rin po wala pong isang Sunday na hindi ako po nakapag-preach. 벌써 그게 40년 가까이 됩니다. Ito po ay 40 years na patuloy po nangyayari. 하나님은 주일을 성수하는 나에게 하나님은 약속을 지키신 겁니다. Dahil pinanagutan po at pinanghawakan po ng Panginoon ang kanyang pangako dahil ako po ay kinip ko po yung Sunday na holy at nag-serve po ako sa kanya. 여러분이 보다시피 지금도 건강합니다. Kaya kung makikita niyo po, ako din po ngayon ay sobrang healthy. 이것이 바로 주일 성수와 예배의 성공자에게 주시는 하나님의 건강의 축복입니다. Ito po yung healthy blessing po na binibigay ng Panginoon pag pinanghawakan po natin ang kanyang salita at tayo po'y patuloy na sumasamba sa kanya sa araw ng linggo. 여러분도 건강하시기 원합니까? Gusto din po ba natin maging healthy? 그러면 주일 성수를 반드시 하십시오. Kaya gawin po natin na panghawakan po ang Sunday po na holy at lagi po tayong dumalo sa 그 Sunday 예배의 service. 성공자가 되십시오. Tayo po ay maging mga taong nananamba po sa Panginoon. 하나님께서는 여러분의 건강을 책임져 주실 겁니다. Ang Diyos po ang may pananagutan po na bigyan kayo ng magandang kalusugan. 특별히 가정의 아버지들이 건강해야 됩니다. Kaya napaka-specifically po at especially para po sa mga ama po ng tahanan, kailangan kayo po ay maging malusog. 가정의 아버지가 아프면은 가정의 슬픔에 쌓이게 됩니다. Pag ang ating pong ama ng tahanan po ay may sakit, maghihirap po ang ating pamilya. 그러므로 가정의 아버지들은 모두 건강해야 됩니다. Kaya kailangan maging healthy po lahat po ng ating mga tatay sa mga pamilya. 그러기 위해서는 반드시 주일을 성수하고 예배 성공자가 되시길 바랍니다. Kaya ikip po natin ang Sunday po na mag-serve po tayo sa Kanya at patuloy po tayo maging mga anak ng Diyos na nagbibigay po ng pananambahan sa Kanya. 그리고 또 하나는 온전한 11주 생활을 통해서 나의 모든 물질과 삶이 하나님의 것임을 고백하는 믿음의 헌신을 해야 됩니다. Isa pa po at sa pamamagitan po ng ganap na buhay na nagbibigay po ng ating ikapo, dapat po natin ipakita ang ating gawa sa ating pong pananampalataya sa Diyos na Panginoon na nagbibigay po ng bagay at ang ating pong kabuhayan. 이 세상에 내 것은 하나도 없습니다. Sa mundong pong ito, wala pong pagmamayari mo. 여러분이 갖고 있는 입고 있는 옷이라든지 또 여러분이 살고 있는 집이라든지 여러분 자녀라든지 여러분 아내, 여러분 남편 다 내 것이 아닙니다. Yung ating pong suot na damit, ating pong bahay, kinakain, yung asawa mong babae, asawa mong lalaki, lahat pong iyon ay hindi sa'yo. 특히 여러분이 내 것이라고 움켜쥐고 있는 여러분의 그 물질 여러분 것이 아닙니다. Kaya yung ating mga pinapanghawakan na kayamanan, ito po ay hindi sa iyo. 여러분 것인지 아닌지 한번 제가 얘기를 해볼까요? Gusto niyo pong sabihin ko sa inyo na bakit hindi po ito sa inyo?
여러분은 살면서 야 이건 내 거예요 하고 고집하는 게 있을 겁니다. Pero sa ating po mamumuhay, pwede po magkaroon po ng sinasabi natin, itong bagay ito, akin ito. 그러나 하나님께서는 그건 네 것이라 내 것이란다 이렇게 말씀하십니다. At ang sinasabi ng Panginoon, hindi yan sa'yo, iyan ay akin. 끝까지 고집하지만 결국 하나님의 것임을 고백할 순간이 오게 됩니다. Tayo po ay sobrang matigas po ang ating ulo, pero dadating ang panahon na sasabihin natin at magko-confess tayo, hindi atin yung meron sa atin. 우리 모두는 언젠가 이 세상을 떠날 때가 있습니다. Sa mundong pong ito, magkakaroon po ng panahon na tayo po ay mawawala dito. 그 떠날 때가 돼서야 하나님 말씀이 옳았습니다라고 우리가 시인하게 됩니다. Kaya tayo po ay magko-confess po natin na pag dumating yung araw na yon, malalaman natin na lahat pala sa atin na hindi atin. Ito lahat ay sa Panginoon. 살면서 내 것이라고 고집했던 그것을 내가 죽을 때는 하나도 가져가지 못합니다. Yung namumuhay ka, sobrang tigas ng ulo mo, lagi mo sinasabi na sa iyo ito. Pero pag nawala ka ng sa mundong ito, lahat iyon ay mawawala sa iyo. 그러나 그때는 늦었습니다. Pero pag dumating yung panahon na yon, too late na po ang lahat. 얼마나 불쌍한 인생입니까? Ito po ay sobrang magiging mahirap po na pamumuhay. 미리 좀 모든 것이 하나님의 것이라는 사실을 믿고 그 믿음으로 11조를 하나님께 드렸으면은 하나님이 그 11조 위에 쌀 것이 없을 정도로 하나님은 채워주실 텐데 Kaya 말입니다. dapat meron po tayong pananampalataya na ibibigay po natin yung ating buong ikapu sa Kanya at maniwala po tayo na siya po ang magbibigay po at magbabalik po na nag-uumapaw sa atin. 하나님은 우리의 11조를 뺏어가시는 분이 아닙니다. Ang ating pong Diyos, hindi po siya kinukuha o ninanakaw yung ating ikapu. 하나님은 모든 것이 하나님의 것인지를 믿는가 믿음을 가져가시는 겁니다. Binibigyan lang po tayo ng Panginoon na magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kung sino yung nagbibigay, siya po yung mayroong pananampalataya sa Diyos. 그리고 그 믿음 위에 하나님은 축복을 해주시는 겁니다. Kaya sa pananampalatayang iyon, dun po pinagpapalat po ng Diyos ang taong iyon. 그래서 11조는 축복을 받는 씨앗입니다. Kaya ang ating pong tithes, ito po yung seed of blessing po, galing po sa Panginoon. 가장인 아버지가 축복을 받아야 될 거 아니겠습니까? Kaya dapat po, diba, ang mga ama ng tahanan, dapat sila po ang tumatanggap ng pagpapala. 그래야 가족을 갖다 행복하게 살게 하지 않겠습니까? Para sama-sama niya po ang kanyang pamilya at mamuhay po sila ng may kaligayahan. 이 두 가지를 철저하게 지키며 순종할 때 하나님께서는 예수 믿고 순종하는 아버지들이 이 세상에서 반드시 행복하게 살 수 있도록 도와주시는 겁니다. Kapag maingat po nating iningatan at sinunod ang dalawang bagay na ito, pagpapalain ng Diyos ang mga amang sumasampalataya at sumusunod kay Jesus upang muli silang maging magana sa mundong ito. 이 사실을 확실히 믿으시기 바랍니다. Dalangin ko po na gayoy pagpapala po ay mapasa inyo po sa atin. 사랑하는 여러분, 절대로 여러분 스스로의 힘으로만 살려고 받은 거 드리지 마십시오. Mga minamahal, wag pong kailanman mamuhay ayon lamang sa inyong sarili, lakas o katigasan ng ulo. 이 세상에는 그 누구도 자기 혼자 힘으로 살 수 있는 사람은 단 한 사람도 없습니다. Walang sino man sa mundong ito ang kayang mabuhay ng mag-isa. Wala ni isang tao na maaring magmahal ng lubusan sa kanyang sariling kakayahan. 구약 성경에서 하나님은 하나님의 이름을 여호와라고 하셨습니다. Bakit po nga pangalan ng Diyos sa Old Testament ay tinawag na Yahweh? 여호와라는 이름은 창조주, 즉 스스로 계신 분이라는 뜻입니다. Ang kahulugan po ng pangalang Yahweh ay ang manlilikha, ang siyang umiiral sa kanyang sarili. 오직 하나님 한 분만이 스스로 사실 수 있는 분입니다. Tanging ang Diyos lamang ang umiiral sa kanyang sarili. 우리는 창조주 하나님의 피조물입니다. Tayo po ay mga nilalang, kaya hindi po tayo mabubuhay kahit isang araw. 그래서 스스로 계신 하나님의 도움이 없이는 단 하루도 한순간도 살 수가 없는 것입니다. Kaya sinasabi po na tayo po ay hindi mabubuhay kahit isang araw na walang tulong ng Diyos na umiiral sa kanyang sarili. 예수님께서 마태복음 11장 28절과 29절에 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다. Ito po ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita sa Mateo chapter 11 verse 28 to 29. 다 함께 한번 읽어보도록 하겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Dahil ako ay mabait at may mababang loob, makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. 아멘. Amen.
수고하고 무거운 짐 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그럼 너희가 마음의 쉼을 얻으리니 그랬습니다. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ng lubha, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maaamo at mapagpakumbaba sa puso, at masusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. 우리의 짐을 대신 짊어지시는 예수님을 믿지 않기 때문에 자기가 혼자 스스로 살려고 몸부림쳤던 것입니다. Kaya tayo din po, dahil hindi po tayo nagtitiwala sa kanyang salita, namumuhay po tayo sa ating sarili. 그러나 여러분 그렇게 사는 인생 속에는 만족이 없습니다. Pero pag tayo po ay patuloy na muhay sa ganung pamumuhay, wala pong contentment sa ating buhay. 고생만 하는 겁니다. Tayo po ay mag-suffer lamang. 사랑하는 SCF 교회 성도 여러분, 혹시 여러분의 가정에 아직 예수님을 믿지 않고 가정에 무거운 짐을 혼자 짊어진 채 힘겹게 살아가는 아버지나 남편이 있습니까? Mga minamahal na kapatid sa SF Church, mayroon po ba sa inyong pamilya na ama o asawang hindi pa sumasampalataya kay Jesus at namumuhay ng pasan ang mabigat na pasanin ng pamilya ng mag-isa? 오늘 들은 이 생명의 복음을 집으로 돌아가서 그분들에게 꼭 전해 주십시오. Pag-uwi po natin ngayon, ibahagi natin sa kanila ang ebanghelyo. Ito po ang buhay at salita ng Diyos. 그래서 여러분의 귀한 아버지와 남편이 예수 그리스도 안에서 참된 평안과 안식을 누리게 해 주십시오. Sa gayon, alang-alang sa kanila, bibigyan sila ng Diyos ng kapayapaan at kapahingahan habang sila ay kasama ni Hesus Kristo. 그분들이 예수님을 만나 진리의 말씀에 순종함으로 영혼이 잘됨 같이 범사가 잘되고 육체까지 강건해지는 복된 가장의 삶을 살 수 있도록 기도로 도와주십시오. Kapag sumampalataya sila kay Jesus at sumunod sa kanyang salita ng katotohanan, magiging maayos ang kanilang espiritu, magiging malusog ang kanilang kaluluwa, at magiging matatag, maging ang kanilang katawan. 하나님께서 우리 가정을 반드시 회복시켜 주실 것입니다. Tiyak na ibabalik po at pagagalingin ng Diyos ang ating mga pamilya. 할렐루야. Hallelujah!